5 milyon, Christoph. Para anakan mo ako. Napatanga si Christoph. Ang hangin sa malamig na opisina ni Celestina Alcantara, ang CEO ng kumpanyang pinapasukan niya, ay tila biglang naubos. Nanlalaki ang mga mata niya, hindi sigurado kung tama ba ang narinig. Para siyang binuhusan ng nagielong tubig sa gitna ng Sahara. Ang kaninang kaba, dahil sa biglaang pagpapatawag ng pinakamataas na boss, ay napalitan ng matinding pagkalito at harapin na natin kaunting takot. Pipo. Ma'am Celestina, nautal niyang tanong, umaasang baka nagkamali lang siya ng dinig o sadyang may iba itong ibig sabihin. Baka naman may project na kailangan ng i-anak na concept. Baka anak ng kumpanya, ganoon. Imposible naman iyong literal. Umikot si Celestina sa kanyang swivel chair, ang mukha'y kasing lamig ng aircon sa silid. Nakaputing blazer ito at itim na pencil skirt, ang buhok na hanggang balikat ay perpektong nakaayos. Sa edad na 36, taglay niya ang lahat, ganda, talino, kayamanan. Pero sa mga mata niya, may kulang. May hinahanap. At ngayon, tila si Christoph, isang hamak na encoder sa Data Management Department, ang nakikita niyang solusyon. You heard me right, Jim F. De Leon, mariin niyang sabi, ang bawat salita ay tila tinimbang. I need a child. At ikaw ang gusto kong maging ama. Napalunok si Christoph. Siya. Isang Christoph De Leon na araw-araw ay sumasakay ng jeep papasok, na ang sweldo ay sapat lang para sa upa sa maliit nilang apartment ng kapatid niya at sa mga gamot ni nanay. Bakit siya? Sa dami ng lalaki sa mundo, bakit siya na halos hindi naman ito kilala? Pero, ma'am, bakit po ako? Hindi niya mapigilang itanong. Sis po kayo. Sigurado akong maraming mas karapat-dapat. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Celestina. Precisely because you are who you are, Jim De Leon. You're healthy. You're ordinary. Walang komplikasyon. Walang strings attached, I hope. May bahid ng tanong sa huling mga salita, tinitigan siya ng diretso sa mata. Napayuko si Christoph. May girlfriend siya, si Elisa. 3 years na sila. Hindi man sila mayaman, masaya sila sa simpleng buhay. Paano niya sasabihin kay Elisa ang ganitong kabaliwan? Pero ang 5 milyon parang pangarap na biglang inilatag sa harapan niya. Ang mommy ko, pagpapatuloy ni Celestina, napabuntong hininga. Alam mo na. She's not getting any younger. Gusto na niya ng apo. At ako, gusto ko ng tagapagmana. Pero ayoko ng sakit ng ulo ng isang kasal o ng isang relasyon na baka mauwi lang din sa wala. Tila isang business proposal ang pagkakasabi niya, walang bahid ng emosyon. Pero sa ilalim ng malamig na tinig na iyon, nahimiga ni Christoph ang desperasyon. Isang desperasyon na marahil ay kasing tindi ng sarili niyang pangangailangan. 5 milyon. Paulit-ulit na umalinggaw sa isip niya ang halagang iyon. Maipagamot na niya ng tuluyan si nanay. Mapag-aaral na niya sa magandang unibersidad ang kapatid niyang si Angel, na matalino pa naman at nangangarap maging doktor. Makakabili sila ng maliit na bahay, hindi na mangungupahan. Matutulungan niya ang mga kamag-anak nila sa probinsya. Isang buhay na ibang-iba sa kinagisnan niya. May girlfriend po ako, mahina niyang sabi, halos pabulong. Pakiramdam niya, nagtaksil na siya sa simpleng pag-amin lang yon. Tumango si Celestina, tila inaasahan na ang sagot. Hindi iyon problema. This is a transaction, Jim F. De Leon. Isang kontrata. You provide your service, pay you. Pagkatapos, wala na tayong koneksyon. Ang bata, sa akin. Ikaw, malaya ka nang bumalik sa buhay mo, mas mayaman ng 5 milyon. Mas mayaman niya, pero paano ang konsensya niya? Paano si Lisa? Paano ang magiging anak niya na hindi niya makikilala, hindi maalagaan? Hindi ko po alam, ma'am, sabi niya, gulong-gulo ang isip. Ang puso niya ay kumakabog na parang tambol sa pista. Ang takot na nararamdaman niya kanina ay nahahaluan na ngayon ng isang maliit, kumikislap na pag-asa. Isang pag-asa na may kasamang panganib. Pag-isipan mo, sabi ni Celestina, kinuha ang isang folder sa mesa at iniabot sa kanya. Nandyan ang lahat ng detalye. Mga medical check-up na kailangan mong pagdaanan. Ang proseso. Ang kontrata. May 1 linggo ka para magdesisyon.
Tumayo ito, senyales na tapos na ang usapan nila. Pero sana, De Leon, wag mong sayangin ang pagkakataong ito. Dahil hindi araw-araw may dumarating na ganitong alok. Nanginginig ang kamay ni Christoph nang abutin ang folder. Pakiramdam niya, hawak niya ang susi sa langit at impyerno. Lumabas siya ng opisina ni Celestina na lutang. Ang ingay ng mga katrabaho sa labas, ang tunog ng mga keyboard, ang ring ng telepono, lahat ay tila nagmumula sa ibang mundo. Pag-uwi niya sa kanilang maliit na apartment, naabutan niya si Angel na nag-aaral sa kanilang lumang lamesa sa kusina. Napatingin ito sa kanya, ang mga matay puno ng pangarap. Kuya, kamusta ang trabaho? Pinatawag ka daw ni Big Boss. Ngumiti si Christoph, isang pilit na ngiti. Angel. May inalok lang siyang project. Project. Kung alam lang ng kapatid niya kung anong klaseng project iyon. Hindi siya nakatulog ng gabing iyon. Pinagbali-baligtad niya ang folder, binasa ang bawat salita sa kontrata. Nakasaad doon ang lahat, ang proseso ng artificial insemination, ang mga confidentiality clause, ang schedule ng bayad, 2.5 milyon kapag kumpirmadong buntis na si Celestina, at ang natitirang 2.5 kapag naipanganak na ang bata. Wala siyang karapatan sa bata. Isang donor lang ang papel niya. Pero ang 5 milyon. Naalala niya ang huling pag-uusap nila ng doktor ni nanay. Kailangan na raw itong maoperahan sa puso sa lalong madaling panahon. Saan sila kukuha ng ganoong kalaking pera? Naalala niya ang mga pangarap ni Angel na makapagtapos ng medisina. Hanggang kailan nila kakayanin ang pambaon lang nito sa public high school? Napabuntong hininga siya. Pinikit niya ang mga mata. Nakita niya ang mukha ni Lisa, ang mga ngiti nito, ang mga pangako nila sa isa't isa. Pero kasunod nyon, nakita niya ang mukha ng kanyang ina na nahihirapan, ang kapatid niyang nagsusunog ng kilay sa pag-aaral. Gulat. Takot. Pag-asa. Naghahalo-halo ang lahat sa dibdib niya. Kinabukasan, pagpasok niya sa opisina, alam na niya ang desisyon. Mabigat ang mga paa niya habang tinatahak ang pasilyo papunta sa opisina ni Celestina. Kumatok siya. Pasok, malamig na tugon mula sa loob. Pagbukas niya ng pinto, nandoon si Celestina, nakaupo sa kanyang mesa, abala sa mga papeles. Nag-angat ito ng tingin, walang emosyon. De Leon. Anong kailangan mo? May 1 linggo ka pa. Huminga ng malalim si Christoph. Ito na. Walang atrasan. Ma'am Celestina, simula niya, pinipilit na maging matatag ang boses. Yung alok niyo po. Naghintay si Celestina. Tinatanggap ko na po. Isang bahagyang pagbabago ang nakita ni Christoph sa mukha ng si. Isang kislap sa mga mata? O baka guni-guni niya lang. Pagkatapos ay bumalik din ito sa dating malamig na anyo. Good, sabi nito, kinuha ang telepono. Tatawagan ko ang abogado ko. We'll finalize the contract. And invite doctor for your initial checkups. Tumango lang si Christoph. Sa paglabas niya ng opisina, hindi niya alam kung tama ba ang naging desisyon niya. Pero isa lang ang sigurado siya, binago ng alok na iyon ang takbo ng buhay niya, magpakailanman. Ang tanong na lang, para ba ito sa ikabubuti o sa ikasisira nilang lahat? Dumating ang company anniversary party. Isang malaking hotel ballroom ang venue, kumpleto sa kumukutitap na ilaw, masasarap na pagkain at malakas na tugtugan. Para sa isang tulad ni Christoph na sanay sa simpleng buhay, para siyang napadpad sa ibang planeta. Ang mga katrabaho niya, nagagandahan at nagagwapuhan sa kanilang mga pormal na kasuotan. Siya, nakihiram lang ng coat and tie sa pinsan niya, medyo alanganin pa nga sa sukat. Ilang linggo na rin ang nakalipas mula nang tanggapin niya ang alok ni Celestina. Nakapirma na sila ng kontrata. Nakapag-initial medical check-up na rin siya. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin siya makapaniwala. Sa tuwing maaalala niya ang 5 milyon, nahihilo siya. At sa tuwing maaalala niya ang kapalit niyon, kumikirot ang dibdib niya. Si Lisa hindi pa rin niya masabi. Paano nga ba? Sinubukan niyang iwasan si Celestina sa party. Mahirap. Bilang sihi, sentro ito ng atensyon. Bawat kilos, bawat ngiti, sinusundan ng tingin. Maganda ito lalo ngayong gabi, suot ang isang eleganteng pulang bestida na bumagay sa kutis nito.
Tila hindi man lang nababahala sa kasunduan nila. Samantalang siya, heto, parang may tinik sa lalamunan. Uy, Christoph, lalim ng iniisip natin bati ni Marco, isa sa mga katim niya, may hawak na baso ng wine. Relax ka lang. Minsan lang to. Ngumiti si Christoph. Nga, medyo naninibago lang. Sino ba namang hindi, sabad ni Jen, isa pa nilang kasama. Si Ma'am Celestina, tingnan mo, parang artista. Pero alam mo, first time ko siyang makitang medyo relaxed. Usually kasi ang seryoso. Napatingin si Christoph kay Celestina. Nakikipag-usap ito sa ilang department heads, tumatawa. Nga, may kaibahan. Siguro dahil sa okasyon. O siguro dahil sa alak na hawak nito. Nagpatuloy ang party. Sayawan, kantahan sa videoke, mga palaro. Si Christoph, nakikihalubilo pero ang isip ay lumilipad. Hanggang sa inanunsyo ang key open bar para sa huling oras ng party. Doon na nagsimulang magbago ang lahat. Hindi niya alam kung paano, pero nagkatinginan sila ni Celestina mula sa magkabilang dulo ng ballroom. May kung anong kislap sa mga mata nito na hindi niya mawari. Pagkatapos ng ilang sandali, nakita niyang naglalakad ito palapit sa direksyon niya. Kinabahan siya. Ano kayang kailangan nito? De Leon, bati nito, ang boses ay medyo iba, mas malambing, hindi kasing talim ng dati. Amoy alak ito, pero hindi naman yung lasing na lasing. Enjoying the party. Oo po, ma'am, medyo nautal niyang sagot. Kayo po? Ngumiti ito. Isang ngiting umabot sa mga mata. Trying to masyadong maraming formalities. Huminga ito ng malalim. Pwede mo ba akong samahan sa labas saglit? For some fresh air. Nagulat si Christoph. Pero sino ba siya para tumanggi? Sige po, ma'am. Lumabas sila sa balcony ng ballroom. Mas tahimik doon, tanaw ang mga ilaw ng syudad. Sumandal si Celestina sa railings, napatingin sa malayo. Alam mo, Christoph, sabi nito, hindi nakatingin sa kanya. Minsan, napapagod din ako. Hindi kumibo si Christoph. Hinayaan lang niya itong magsalita. Lahat ng ito, itinuro nito ang paligid, ang building ng kumpanya sa di kalayuan. Ako ang nagtayo. Ako ang nagpalaki. Pero minsan, parang kulang pa rin. Tumingin ito sa kanya, ang mga mata ay may bahid ng lungkot na ngayon lang niya nakita. Nakakabaliw, no? Dahil siguro sa alak, o sa gabing iyon na puno ng kakaibang enerhiya, naging mas matapang si Christoph. Lahat naman po yata tayo, ma'am, may hinahanap na kulang. Napangiti si Celestina. Siguro nga. Uminom ito mula sa baso niya. Pero yung sa akin, medyo komplikado. Nag-angat ito ng tingin, ang mga mata ay diretsong nakatitig sa kanya. Gaya ng sitwasyon natin. Nag-init ang mukha ni Christoph. Nga pala. Ang sitwasyon nila. Salamat nga pala ulit sa pagpayag mo, sabi ni Celestina, mas mahina na ang boses. It means a lot to me. More than you know. Sa ilalim ng mapusyaw na ilaw ng buwan at sa impluwensya ng alak na unti-unti nang kumakalat sa sistema nila, may kung anong nag-iba sa pagitan nilang dalawa. Hindi na lang sila at empleyado. Hindi na lang sila dalawang taong may business transaction. Sa sandaling iyon, para silang dalawang kaluluwang pagod na naghahanap ng koneksyon. Hindi nila namalayan ang oras. Nagkwentuhan sila tungkol sa mga bagay na hindi nila inaakalang mapag-uusapan. Mga pangarap, mga kabiguan, mga lihim na takot. Si Celestina, sa kabila ng kanyang yaman at kapangyarihan, ay may mga sugat din pala. Si Christoph, sa kabila ng kanyang ordinaryong buhay, ay may mga pangarap din palang kasing laki ng langit. At doon, sa gitna ng mga tawa at ng mga luhang pinipigilan, sa ilalim ng impluwensya ng alak at ng gabing tila mahiwaga, nangyari ang hindi inaasahan. Isang tingin. Isang paglapit. Isang haplos. At bago pa nila namalayan, ang mga labi nila inagtagpo. Isang halik na nagsimula ng marahan, puno ng pag-aalinlangan, ngunit habang tumatagal ay lumalalim, nagiging mapuso. Para silang dalawang taong uhaw na nakahanap ng bukal. Ang kikiligi na naramdaman ni Christoph ay hindi niya maipaliwanag, isang halo ng pagkasabik, takot at pagtataka. Si Celestina, ang babaeng tila yelo, ay nag-aalab sa mga bisig niya.
Ang sumunod na mga pangyayari ay malabo na sa alaala ni Christoph. Ang alam lang niya, nagising siya kinaumagahan sa isang silid na hindi pamilyar. Malambot ang kama, mabango ang paligid. At katabi niya, mahimbing na natutulog, si Celestina Alcantara. Dahan-dahan siyang bumangon, maingat na huwag itong magising. Napahawak siya sa ulo. Sumasakit. At habang unti-unting naglilinaw ang isip niya, bumabalik ang mga alaala ng nagdaang gabi. Ang sayawan. Ang usapan sa balcony. Ang halikan. Napapikit siya. Ano ang nagawa niya? Ano ang nagawa nila? Maya-maya, gumalaw si Celestina. Nagising ito. Nagtama ang kanilang mga mata. Sa isang saglit, nakita ni Christoph ang gulat sa mukha nito, ang parehong gulat na marahil ay nasa mukha rin niya. Pero mabilis itong nawala, napalitan ng dating malamig na ekspresyon. Bumangon ito, kinuha ang sutlang roba na nakasabit sa gilid ng kama at isinuot. Walang salitang namutawi sa bibig nito. Tumayo ito at lumapit sa isang drawer. May kinuha. Pagbalik nito, may dala itong isang makapal na sobre. Inilapag nito iyon sa night table sa tabi ni Christoph. Ano to? Tanong ni Christoph, naguguluhan. That's 2.5 million pesos, malamig na sabi ni Celestina, hindi nakatingin sa kanya. Unang bayad. As per our agreement. Natigilan si Christoph. Pakiramdam niya, binuhusan siya ng malamig na tubig. Ang kaunting init na naramdaman niya mula sa mga alaala ng nagdaang gabi ay biglang naglaho, napalitan ng matinding kirot. Pero, ma'am, akala ko ba yung proseso? What happened last night was a mistake, putol ni Celestina sa sasabihin niya, ang boses ay matigas. A lapse in judgment. Blame it on the alcohol. Pero hindi nito binabago ang usapan natin. Kung sakaling may mabuo mula kagabi, then consider this your payment. Kung wala, itutuloy natin ang original na plano. The medical procedures. Hindi makapagsalita si Christoph. Ang sakit. Ang sakit-sakit. Yung gabing iyon, na para sa kanya ay may bahid ng kung anong espesyal, para kay Celestina ay isa lang palang. Mistake. At ngayon, binabayaran siya para doon. Umalis ka na, sabi ni Celestina, nakatalikod pa rin. Huwag ka nang magpapakita sa akin sa labas ng opisina. Our personal interaction ends here. This stays between us. Understood. Parang pinagsakluban ng langit at lupa si Christoph. Ang tikiligi na naramdaman niya kagabi ay napalitan ng matinding sakit at lungkot. Pakiramdam niya, ginamit siya. Pinagsamantalahan ang kahinaan niya. Ang pera sa sobre ay tila ng uyam sa kanya. Tumayo siya, nanginginig ang mga tuhod. Kinuha niya ang kanyang mga damit na nakakalat sa sahig. Nagbihis siya nang hindi tumitingin kay Celestina. Bawat galaw niya ay parang ang bigat-bigat. Nang palabas na siya ng pinto, kinuha niya ang sobre. Mabigat. Hindi lang dahil sa laman na pera, kundi dahil sa bigat ng katotohanang dala nito. Ma'am, sabi niya, ang boses ay basag. Hindi siya lumingon. Sana hindi na lang nangyari. Hindi sumagot si Celestina. Lumabas si Christoph mula sa condominium unit ni Celestina na parang isang basahan. Ang dating pag-asa na dala ng 5 milyon ay nabahira na ng pait. Ang gabing iyon, na sana'y mananatiling isang matamis na alaala ng isang hindi inaasahang koneksyon, ay naging isang bangungot na gusto na lang niyang kalimutan. Pero paano niya kakalimutan? Lalo na't sa bawat paghawak niya sa sobrang iyon, nararamdaman niya ang lamig ng pagkatao ni Celestina, at ang init ng sarili niyang kahihiyan at nasaktang damdamin. Isang gabi na hindi malilimutan, hindi dahil sa ligaya, kundi dahil sa sugat na iniwan nito sa kanyang puso. Lumipas ang ilang linggo matapos ang gabing iyon. Para kay Christoph, bawat araw sa opisina ay isang pagsubok. Pilit niyang iniiwasan si Celestina, at tila ganoon din naman ito sa kanya. Ang dating malamig na pakikitungo ng sisi ay mas lalo pang lumamig, tila isang pader na yelo ang namamagitan sa kanila. Ang 2.5 milyong piso na nasa bangko niya ay parang laging paalala ng kahihiyan at sakit. Ginamit niya ang bahagi niyon para sa mga paunang bayarin sa ospital para sa operasyon ng kanyang ina, at iyon lang ang tanging nagbibigay sa kanya ng kaunting konsolasyon. Si Celestina naman, sa kabila ng kanyang panlabas na anyo, ay hindi rin matahimik.
Ang alaala ng gabing iyon, ang init, ang koneksyon, ang saglit na pagiging mahina, ay pilit niyang ibinabaon sa kaibuturan ng kanyang isip. Isang pagkakamali. Iyon ang paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili. Hindi dapat nangyari. Pero may isang bagay na hindi niya maitatanggi, ang posibilidad. At ang posibilidad na iyon ay nagkatotoo. Isang umaga, habang nasa banyo, napatitig si Celestina sa pregnancy test kit na hawak niya. 2 linya. Malinaw. Hindi maipagkakaila. Buntis siya. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman. Saya. Takot. Gulat. Lahat yata. Ang plano niyang artificial insemination ay hindi na kinailangan. Ang pagkakamalit nila ni Christoph ay nagbunga. Literal. Ang unang taong pinagsabihan niya ay ang kanyang ina, si Doña Esmeralda Alcantara, isang matapobreng biyuda na ang tanging hangad sa buhay ay makita si Celestina na may sariling pamilya at tagapagmana ng kanilang yaman. Mommy, I'm pregnant, nautal na sabi ni Celestina sa telepono. Natahimik ang linya. Pagkatapos ng ilang sandali, isang malakas na sigaw ng tuwa ang narinig niya. Talaga, anak? O, salamat sa Diyos. Sino ang ama? Kailan ang kasal? Sunod-sunod na tanong ni Doña Esmeralda, hindi maitago ang excitement. Napapikit si Celestina. Ito na nga ba ang sinasabi niya? Ang kasal. Mommy, it's complicated. Anong complicated? Celestina, anak, this is a blessing. Kailangan nating ayusin to agad. Hindi pwedeng mabuntis ka ng walang asawa. Ano na lang ang sasabihin ng mga tao? Ng mga amiga ko, ang boses ng ina ay nagbabadya na ng unos. Sinubukan ni Celestina na ipaliwanag ang sitwasyon na maikasunduan sila ng ama na hindi naman talaga sila magkarelasyon. Pero si Doña Esmeralda, sarado na ang isip. Para dito, ang tanging solusyon ay kasal. At dapat, sa lalong madaling panahon. Sino ba yung lalaking yan, Celestina? Ipaharap mo sa akin. Kailangan niyang panagutan ka. Wala nang nagawa si Celestina. Alam niyang kapag nagdesisyon na ang kanyang ina, wala nang makakapigil dito. Ibinigay niya ang pangalan ni Christoph. Kinagabihan, habang naghahapunan si Christoph kasama si Angel, may kumatok sa kanilang pinto. Isang babaeng nakauniporme ng driver, may kasamang isa pang babae na mukhang personal assistant. Is Christoph de Leon? Tanong ng Elaine. Ako nga po. Bakit po? Pinapasundo po kayo ni Doña Esmeralda Alcantara. Ina ni Celestina Alcantara. Nanlaki ang mga mata ni Christoph. Si Doña Esmeralda. Bakit? May kinalaman kaya ito sa... Bago pa siya makapagtanong, sinabihan na siyang sumama. Walang paliwanag. Basta't kailangan niyang sumama. Nagpaalam siya kay Angel na gulong-gulo, nangakong babalik agad. Dinala siya sa mansyon ng mga Alcantara. Isang malaki at marangyang bahay na ngayon lang niya nakita sa personal. Sa sala, naghihintay si Doña Esmeralda, nakapamaywang, ang mga mata ay matatalim na nakatitig sa kanya. Katabi nito si Celestina, na halatang hindi komportable, nakayuko. So, ikaw pala si Christoph de Leon, bungad ni Doña Esmeralda, ang boses ay puno ng otoridad. Ang lalaking ama ng magiging apo ko. Napalunok si Christoph. Ama! Ibig sabihin buntis si Celestina? At siya ang ama? Ang gabing iyon nagbunga nga. Naramdaman niya ang halo-halong emosyon, gulat, kaunting takot, at isang munting kislap ng ano. Hindi niya masabi. Makinig ka, iho, sabi ni Doña Esmeralda, lumapit sa kanya. Hindi ako papayag na lumaki ang apo ko ng walang kinikilalang ama. At lalong hindi ako papayag na mabahira ng eskandalo ang pangalan ng pamilya namin. Mommy, please di. Pakiusap ni Celestina, pero sinenyasan lang ito ng ina na tumahimik. Kaya, ito ang mangyayari, pagpapatuloy ni Doña Esmeralda, tinitigan si Christoph ng diretso sa mata. Pakakasalan mo si Celestina. Sa lalong madaling panahon. Napatanga si Christoph. Kasal. Pero, Doña Esmeralda, hindi po kami di. Anong hindi kayo? Nakabuo na nga kayo, hindi pa ba sapat yon? Sarkastikong sabi ng matanda. Wala akong pakialam kung mahal nyo ang isa't isa o hindi.
Ang importante, may pananagutan ka. At pananagutan mo iyan sa pamamagitan ng kasal. Galit. Iyon ang unang naramdaman ni Christoph. Galit sa sitwasyon. Galit sa sarili. Galit sa pagiging sunod-sunuran niya. Pero kasabay ng galit, may takot din takot sa kung anong pwedeng gawin ng isang makapangyarihang tulad ni Doña Esmeralda. Napatingin siya kay Celestina, naghahanap ng suporta. Pero nakita niya sa mga mata nito ang parehong kawalan ng pag-asa. Tila pareho silang bilanggo sa sitwasyong ito. Wala kang dapat ipag-alala sa gastusin, sabi pa ni Doña Esmeralda. Ako na ang bahala sa lahat. Ang kailangan mo lang gawin ay sumipot sa araw ng kasal at pirmahan ang marriage contract. Pakiramdam ni Christoph ay nasusukol siya. Paano si Lisa? Paano ang mga pangarap niya? Isang kasal na hindi niya ginusto, sa isang babaeng halos hindi niya kilala, maliban sa isang gabing puno ng alak at pagkakamali. Kung hindi ka papayag, pagbabanta ni Doña Esmeralda, ang boses ay bumaba, naging mas mapanganib. Sisiguraduhin kung hindi ka na makakakita ng trabaho kahit saan. At baka pati ang pamilya mo, madamay pa. Iyon na ang huling dagok. Ang pamilya niya. Hindi niya hahayaang madamay sila. Napayuko si Christoph, talunan. Sige po, mahina niyang sabi. Pumapayag na po ako. Nakita niya ang bahagyang ngiti ng tagumpay sa labi ni Doña Esmeralda. Si Celestina naman ay napabuntong hininga, tila may nabawas na tinik sa dibdib, pero ang mga mata ay nanatiling malungkot. Ang sumunod na mga araw ay parang isang whirlwind. Isang mabilisang pag-aayos ng mga papeles. Pagsusukat ng damit pangkasal. Isang civil wedding na simple pero puno ng tensyon. Walang imbitado kundi ang pinakamalalapit na miyembro ng pamilya ni Celestina at si Angel, na halatang naguguluhan pero pilit nang ngumingiti para sa kuya niya. Habang nagpapalitan sila ng tea ni Celestina, walang emosyong mababasa sa mukha nito. Ganoon din siya. Para silang dalawang aktor sa isang dula na hindi nila gustong gampanan. Ang kilig na dapat sana ay maramdaman sa isang kasal ay wala. Sa halip, ang naroon ay isang mabigat na pakiramdam ng obligasyon at pagkatrap. Pagkatapos ng seremonya, isang maliit na salusalo ang idinao sa mansyon. Doon, sinubukan ni Christoph na kausapin si Celestina. Celestina, tawag niya. Pwede ba tayong mag-usap? Tumingin ito sa kanya, ang mga mata ay malamig pa rin. Tungkol saan, Christoph? Tapos na. Kasal na tayo. Ano pa bang dapat pag-usapan? Tungkol sa atin. Sa bata. Napabuntong hininga ito. Wala namang tayo, Christoph. May kontrata tayo para sa bata. At ngayon, may kontrata tayo ng kasal dahil sa mommy. Iyon lang yun. Nasaktan si Christoph sa sinabi nito. Alam niyang hindi ito ang inaasahan niyang fairytale wedding. Pero kahit kaunting pag-asa man lang sana na magkakaroon ng pagkakaunawaan. Pero Celestina, magulang tayo ng batang to, hindi ba dapat subukan man lang natin? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Celestina. Subukan ng ano, Christoph? Ang magmahalan? Maging isang masayang pamilya? Hindi ako naniniwala sa mga ganyan. Lumakad ito palayo, iniwan siyang nakatayo doon, gulong-gulo ang isip. Ang galit na naramdaman niya kanina ay napalitan ng pagkalito. Ang takot ay naroon pa rin. Pero sa gitna ng lahat ng iyon, may isang maliit na emosyon na nagsisimulang sumibol, isang bagay na hindi niya inaasahan, isang kakaibang kilig. Isang kilig na hindi romantiko, kundi isang kilig ng kuryosidad. Ano nga ba ang mangyayari sa kanila? Sa pilit na pagsasamang ito, ang kasal na iyon, na dapat sana isimula ng isang bagong yugto, ay tila naging isang malaking tandang pananong sa buhay nilang dalawa. Pareho silang hindi handa. Pareho silang napilitan. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, sa puso ni Christoph, may isang munting tinig na umaasa. Umaasang baka sakali, sa kabila ng lahat, may maganda pa ring maidudulot ang biglaang kasalang ito. Lumipat si Christoph sa mansyon ng mga Alcantara pagkatapos ng kasal. Isang malaking pagbabago mula sa maliit nilang apartment ni Angel. Binigyan siya ng sariling kwarto, malayo sa master's bedroom kung saan natutulog si Celestina. Malinaw ang mensahe, kasal man sila sa papel, magkahiwalay pa rin ang kanilang mga mundo. Ang mga unang linggo ng kanilang ipagsasama ay puno ng ilangan.
Si Christoph, naninibago sa laki ng bahay at sa dami ng katulong. Si Celestina, abala sa trabaho at sa mga paghahanda para sa pagdating ng sanggol, tila walang pakialam sa presensya niya. Nagkikita lang sila tuwing hapunan, kasama si Doña Esmeralda, na laging nagmamasid at nagbibigay ng mga hindi direktang komento tungkol sa kung paano dapat maging isang mabuting asawa at ama, si Christoph. Si Lisa tinapos na niya ang relasyon nila bago pa man ang kasal. Masakit pero kailangan. Ipinaliwanag niya, sa abot ng kanyang makakaya nang hindi isinisiwalat ang buong katotohanan, na may mga responsibilidad siyang kailangang harapin. Umiyak si Lisa. Nagalit. Pero sa huli, tila naintindihan din kahit paano. Isa na namang sugat iyon sa puso ni Christoph. Ang tanging nagpapagaan sa loob ni Christoph ay si Angel, na dinadalaw siya paminsan-minsan. Tuwang-tuwa ito sa iswerte ng kuya niya, hindi alam ang totoong kwento sa likod ng biglaang pag-aasawa. At syempre, ang perang naibigay niya para sa operasyon ng kanilang ina, na naging matagumpay. Kahit papaano, may mabuting naidulot ang lahat ng ito. Habang lumilipas ang mga buwan at lumalaki ang tiyan ni Celestina, nagsimulang maramdaman ni Christoph ang isang kakaibang koneksyon sa magiging anak nila. Kahit hindi pa niya ito nakikita, nararamdaman niya ang presensya nito. At dahil doon, unti-unti siyang nagkaroon ng lakas ng loob na lumapit kay Celestina, hindi bilang asawa sa papel, kundi bilang ama ng dinadala nito. Nagsimula ito sa mga simpleng bagay. Isang umaga, naabutan niyang nahihirapan si Celestina sa pag-abot ng cereal sa itaas na kabinet. Walang imik siyang lumapit at kinuha iyon para sa kanya. Nagulat si Celestina, pero may bahagyang ngiti ng pasasalamat sa mga labi nito. Salamat, mahina nitong sabi. Walang anuman, sagot ni Christoph. May mga gabing naririnig niyang sumusuka si Celestina sa banyo nito dahil sa morning sickness na umaatake kahit anong oras. Kahit nag-aalangan, kinakatok niya ito. Celestina, okay ka lang? May kailangan ka? Sa una, palagi siyang tinatanggihan. I'm fine, Christoph. Go back to sleep. Pero habang tumatagal, tila nasasanay na rin ito sa presensya niya, sa pag-aalala niya. Isang gabi, sobrang sama ng pakiramdam ni Celestina. Masakit ang ulo, nahihilo at walang tigil ang pagsusuka. Narinig ni Christoph ang pag-ungol nito mula sa kwarto. Hindi na siya nagdalawang isip. Pumasok siya. Naabutan niyang nakaupo si Celestina sa gilid ng kama, namumutla, pawis na pawis. Celestina, nag-aalalang tawag niya. Lumapit siya agad. Anong nararamdaman mo? Nahihilo ako, masakit ang tiyan ko, hirap nitong sabi. Walang sabi-sabing binuhat ni Christoph si Celestina. Nagulat ito sa ginawa niya. Christoph, anong ginagawa mo? Ibaba mo ako. Dadalhin kita sa ospital, mariin niyang sabi, hindi pinansin ang pagpupumiglas nito. Sa ospital, agad inasikaso si Celestina. Dehydration at stress, sabi ng doktor. Kailangan daw nitong magpahinga at iwasan ang sobrang pagod. Buong magdamag, hindi umalis si Christoph sa tabi nito. Siya ang nag-asikaso, siya ang kumuha ng tubig, siya ang tumawag sa ina nito para ibalita ang nangyari. Nang medyo maayos na ang pakiramdam ni Celestina, tinitigan siya nito. May kung anong bago sa mga mata nito. Hindi na kasing lamig ng dati. Salamat, Christoph, sabi nito, ang boses ay mahina pero sincero. Hindi mo naman kailangang gawin to. Asawa mo ako, Celestina, sagot ni Christoph, isang simpleng pahayag ng katotohanan. At ama ako ng dinadala mo. Karapatan at responsibilidad kong alagaan kayo. Mula ng gabing iyon sa ospital, may nabagong malaki sa pagitan nila. Mas madalas na silang nag-uusap, hindi na lang tungkol sa sanggol, kundi tungkol sa mga simpleng bagay, trabaho, mga paboritong pagkain, mga nakakatawang alaala. Nagsimulang makita ni Celestina ang ibang bahagi ni Christoph, ang pagiging maalaga, ang pagiging pasensyoso, ang pagiging matatag sa kabila ng lahat. Isang hapon, habang nagpapahinga si Celestina sa sala at nagbabasa ng libro tungkol sa pag-aalaga ng sanggol, naramdaman niyang sumipa ang bata sa kanyang tiyan. Napangiti siya. Napansin iyon ni Christoph na nagkataong dumadaan. Sumipa ba? Tanong niya, may ngiti rin sa labi. Tumango si Celestina. Gusto mong maramdaman, alok niya, medyo nag-aalangan. Nagulat si Christoph, pero agad ding lumapit.
Dahan-dahan niyang ipinatong ang kamay sa malaking tiyan ni Celestina. Sa una, walang nangyari. Pero pagkaraan ng ilang sandali, naramdaman niya. Isang maliit na sipa. Tapos isa pa. Napatingin siya kay Celestina, ang mga matay nagningning. Naramdaman ko, bulalas niya, hindi maitago ang tuwa. Napangiti si Celestina. Sa sandaling iyon, habang magkadikit ang kanilang mga kamay sa ibabaw ng tiyan niyang may bagong buhay, naramdaman nila ang isang tikilig na totoo. Isang koneksyon na hindi napilit, hindi na dahil sa kontrata o sa utos ni Doña Esmeralda. Isang koneksyon na nagsisimulang mabuo mula sa pag-asa at sa unti-unting pag-usbong ng pagmamahal. May mga araw pa rin ang tampuhan ng hindi pagkakaunawaan. Natural lang iyon sa dalawang taong may magkaibang mundo na pilit pinagsasama. Pero mas marami na ngayon ang mga araw na may ngitian, may biruan, may mga simpleng pag-aalala. Minsan, nahuhuli ni Celestina si Christoph na kinakausap ang tiyan niya kapag inaakala nitong tulog na siya. Baby, behave ka lang dyan ha? Huwag mong pahirapan si mommy mo. Mahal na mahal ka namin. Sa tuwing naririnig niya iyon, may kung anong init na gumagapang sa puso ni Celestina. Ang pag-ibig na dati isalitang wala siyang tiwala, ngayon ay unti-unti nang nagkakaroon ng kahulugan. Hindi ito yung ingrandeng pag-ibig na napapanood sa pelikula. Ito yung tahimik, yung matyaga, yung handang maghintay at umunawa. Nagsimula siyang magtanong sa sarili. Posible kayang mahalin niya ang lalaking ito na napilitan lang siyang pakasalan? Posible kayang ang kasunduan nila, na nagsimula sa desperasyon at pera, ay maging pundasyon ng isang totoong pamilya? Isang gabi, hindi makatulog si Celestina. Lumabas siya sa balcony ng kwarto niya. Sumunod si Christoph. Hindi ka makatulog, tanong niya. Umiling si Celestina. Masyadong maraming iniisip. Tumingin ito kay Christoph. Christoph, bakit mo ginagawa ang lahat ng ito? Ang pag-aalaga sa akin, ang pagiging mabuti. Ngumiti si Christoph. Dahil mahalaga kayo sa akin, Celestina. Ikaw at ang baby natin. Sa mga salitang iyon, naramdaman ni Celestina ang pagbagsak ng huling pader sa puso niya. Ang dating takot at pag-aalinlangan ay napalitan ng isang bagong pag-asa. Isang pag-asa na baka nga, sa kabila ng lahat, may naghihintay na kaligayahan para sa kanila. Hindi nila kailangan ng malalaking salita o engranding mga kilos. Sa mga simpleng pag-aalaga, sa mga tahimik na sandali ng pagkakaunawaan, sa mga ngiting nagpapalitan, doon nila natagpuan ang pag-ibig. Isang pag-ibig na hindi nila inaasahan, ngunit dumating sa tamang panahon, sa tamang paraan. Isang pag-ibig na nagsimulang maghilom sa mga sugat ng nakaraan at magbigay liwanag sa kanilang hinaharap. Ang kasal na nagsimula sa walang pag-ibig ay unti-unti nang namumulaklak, dinidiligan ng pag-asa at ng tunay na pagkalinga. At sa bawat araw na lumilipas, mas lalong lumalalim ang nararamdaman nila para sa isa't isa, isang pag-ibig na handang harapin ang anumang pagsubok na darating. Malapit ng mga anak si Celestina. Ang dating ilangan sa pagitan nila ni Christoph ay napalitan na ng isang komportableng samahan na maihalong respeto at unti-unting pagmamahal. Si Christoph, hindi na lang isang kiama sa papel, kundi isang tunay na katuwang. Siya ang laging nakaalalay kay Celestina, mula sa paghahanda ng mga gamit ng sanggol hanggang sa pagsama sa mga check-up nito sa doktor. Maging si Doña Esmeralda ay napapansin na ang pagbabago sa dalawa, at kahit hindi nito aminin, natutuwa ito sa nakikita. Isang hapon, habang nag-aayos si Celestina ng mga damit ng sanggol sa nursery room na ipinagawa niya, may nahulog na isang lumang pitaka mula sa isa sa mga kahon ng mga gamit ni Christoph na hindi pa nito na isa sa ayos mula nang lumipat. Pinulot ito ni Celestina, naisip na ibalik na lang dito mamaya. Pero dahil sa kuryosidad, binuksan niya ito. Sa loob, bukod sa ilang lumang resibo at isang kupas na litrato ng isang batang babae na kamukha ni Angel, may isang business card na nakaipit. Hindi ito ordinaryong business card. Makapalang papel, elegante ang disenyo. Ang nakasulat na pangalan, Christoph Miguel de Leon, at sa ilalim, Vice President, De Leon Holdings Inc. Napakunot ang noo ni Celestina. De Leon Holdings Inc. Isa iyon sa pinakamalaking conglomerate sa bansa, may-ari ng mga bangko, real estate, at iba't ibang negosyo. Impossible. Baka nagkataon lang ng pangalan. Ang Christoph na kilala niya ay isang simpleng encoder,
Isang hamak na empleyado na pumayag na maging ama ng anak niya, kapalit ng 5 milyon. Hindi isang vice president ng isang dambuhalang korporasyon. Pero habang tinititigan niya ang card, may kung anong kumaba sa dibdib niya. Ang E. Miguel sa pangalan. Ang Key de Leon na apelyido. Masyadong maraming koinsidensya. Kinuha niya ang kanyang laptop at mabilis na nag-research. De Leon Holdings Inc. Lumabas ang website ng kumpanya. Sa section ng T Board of Directors and Key Officers, nakita niya ito. Isang formal na litrato ng isang lalaking nakasuot ng mamahaling suit. Mas bata ng ilang taon sa litrato, pero walang dudang si Christoph iyon. Ang kanyang Christoph. Gulat. Iyon ang unang naramdaman ni Celestina. Isang matinding gulat na halos ikahilo niya. Pagkatapos ay sumunod ang pagkalito. Bakit? Bakit niya itinago ang lahat ng ito? Anong ibig sabihin ito? Maya-maya, pumasok si Christoph sa nursery, may dalang isang baso ng juice para kay Celestina. Nakangiti ito. Hey, okay ka lang? Baka napapagod ka na, sabi nito, inilapag ang juice sa mesa. Hindi sumagot si Celestina. Nakatitig lang ito sa kanya, hawak ang business card. Napansin ni Christoph ang ekspresyon sa mukha nito, ang business card sa kamay nito. Biglang nagbago ang itsura niya. Nawala ang ngiti. Napalitan ng kaba? Celestina D. Simula niya. Ano to, Christoph? Tanong ni Celestina, ang boses ay mahina pero may diin. Itinaas niya ang business card. Sino ka ba talaga? Napabuntong hininga si Christoph. Alam niyang darating din ang araw na ito. Ang araw na mabubunyag ang kanyang sikreto. Magpapaliwanag ako, sabi niya, umupo sa isang silya sa tabi ni Celestina. At doon, ikinuwento ni Christoph ang lahat. Ang tungkol sa pamilya niya, ang yaman nila, ang posisyon niya sa kumpanya. Ikinuwento niya kung paano siya lumayo sa marangyang buhay na iyon, kung paano niya piniling mamuhay ng simple, magtrabaho bilang ordinaryong empleyado. Gusto kong makilala ang sarili ko, Celestina, paliwanag niya. Gusto kong patunayan na kaya kong tumayo sa sarili kong mga paa, na hindi ako nakasandal sa yaman ng pamilya ko. Gusto kong maranasan ang totoong buhay, hindi yung puro karangyaan lang. Nakinig lang si Celestina. Habang nagsasalita si Christoph, nakita niya ang sinseridad sa mga mata nito. Pero hindi niya maiwasang makaramdam ng selos. Hindi selos sa yaman. Kundi selos sa katotohanang may isang malaking bahagi ng pagkatao ni Christoph na hindi niya alam. Pakiramdam niya, niloko siya. Pero bakit sa akin? Bakit pumayag ka sa alok ko noon? Sa 5 milyon? Kung mayaman ka naman pala, naguguluhang tanong ni Celestina. Dahil kailangan ko pa rin ang pera noon, Celestina, malungkot na sagot ni Christoph. Kahit mayaman ang pamilya ko, pinutol ko ang koneksyon ko sa kanila noong umalis ako. Namuhay ako sa sarili kong sikap. Yung perang inalok mo, malaking tulong iyon para sa operasyon ni nanay at sa pag-aaral ni Angel. At dahil gusto kong makatulong sa'yo. Nakita ko ang desperasyon sa mga mata mo noon, Celestina. Pareho tayong may kailangan. Natahimik si Celestina. Unti-unti niyang naiintindihan. Ang Christoph na minamahal niya ngayon ay hindi nagbago. Ang pagiging simple nito, ang pagiging maalaga, ang pagiging matatag, lahat iyon ay totoo, hindi lang isang palabas. Pero bakit hindi mo sinabi sa akin agad, may bahid ng sakit sa boses ni Celestina. Nung naging tayo na, nung nagsimula na tayong maging okay. Natakot ako, Celestina, pag-amin ni Christoph. Natakot akong baka isipin mong niloko kita. Na baka magbago ang tingin mo sa akin. Na baka ang kung anong meron tayo ay masira lang dahil sa pera, dahil sa pangalan ng pamilya ko. Hinawakan niya ang mga kamay ni Celestina. Mahal kita, Celestina. Mahal kita hindi dahil sa kung anong meron ka o wala. Mahal kita dahil ikaw si Celestina. At natakot akong baka hindi mo ako mahalin kung malaman mo kung sino talaga ako. Sa mga salitang iyon, tuluyang gumuho ang anumang natitirang galit o pagdududa sa puso ni Celestina. Ang naramdaman niya ay pag-unawa at isang mas malalim na pagmamahal para kay Christoph. Ang lalaking ito, na handang talikuran ang lahat para sa mga prinsipyo niya, para sa pamilya niya at ngayon para sa kanya. Hindi magbabago ang tingin ko sa'yo, Christoph, sabi ni Celestina, pinisil ang mga kamay nito.
Ang Christoph na minahal ko ay yung simpleng encoder na may malaking puso. At mas lalo pa kitang minahal ngayon dahil sa tapang mong harapin ang buhay sa sarili mong paraan. May ngiti na sa kanyang mga labi. Pero aminin mo, medyo nakakagulat pa rin. Isang milyonaryo nag-a-apply bilang encoder. Napatawa si Christoph. Well, kailangan kong magsimula sa ibaba, di ba? So, anong plano mo ngayon? Tanong ni Celestina. Babalik ka na ba sa De Leon Holdings? Yumaling si Christoph. Hindi pa. Siguro, balang araw. Pero sa ngayon, dito muna ako. Sa tabi mo, sa tabi ng magiging anak natin. Kayo ang pamilya ko ngayon, Celestina. At hinding-hindi ko kayo iiwan. Isang matamis na halik ang nagpatunay sa mga salitang iyon. Ang pag-asa na naramdaman nila sa mga nakaraang buwan ay mas lalo pang tumibay. Ang mga sikreto ay nabunyag na, at sa halip na sirain sila, mas lalo pa nitong pinagtibay ang kanilang relasyon. Nang gabing iyon, habang magkatabi silang nakahiga sa kama, sa iisang kama na, pinag-usapan nila ang kanilang kinabukasan. Mga pangarap para sa kanilang anak. Mga plano para sa kanilang pamilya. Hindi na mahalaga kung sino sila dati, kung ano ang kanilang nakaraan. Ang mahalaga ay ang ngayon at ang bukas na haharapin nila ng magkasama. Alam mo, Christoph, sabi ni Celestina, nakasandal sa dibdib nito. Kahit na medyo na-shock ako kanina, masaya ako na nalaman ko ang totoo. At least, wala na tayong lihim sa isa't isa. Wala na, bulong ni Christoph, hinalikan ang buhok nito. Pangako. Ang gulat at kaunting selos na naramdaman ni Celestina kanina ay napalitan na ng isang malalim na pag-asa at pagtitiwala. Alam niyang marami pa silang pagdadaanan, pero sa pagkakataong ito, haharapin nila iyon ng magkasama, nang walang tinatago, nang may pagmamahal na buo at totoo. Ang katotohanang nabunyag ay hindi naging hadlang, kundi naging daan pa nga para mas lalo nilang makilala at mahalin ang isa't isa. Dumating ang araw na pinakahihintay. Isang maulan na madaling araw nang maramdaman ni Celestina ang mga unang senyales ng panganganak. Si Christoph, na tila mas kinakabahan pa kaysa sa kanya, ay agad siyang isinugod sa ospital. Hindi nawala sa tabi niya si Christoph, hawak ang kanyang kamay, nagbibigay ng suporta at lakas ng loob. Maging si Doña Esmeralda, na dumating kasunod nila, ay hindi maitago ang pag-aalala at excitement. Pagkatapos ng ilang oras ng matinding hirap, isang malakas na iyak ng sanggol ang pumuno sa delivery room. Isang malusog na batang babae. Ang kanilang anak. It's a girl. Congratulations, masayang bati ng doktor. Naluha si Celestina habang inilalapit sa kanya ang munting anghel. Napakaliit, napakapula, pero para sa kanya, ito ang pinakamagandang nilalang sa buong mundo. Napatingin siya kay Christoph na umiiyak din pala sa tuwa. Lumapit ito at marahang hinalikan siya sa noo, pagkatapos ay ang kanilang anak. Mahal na mahal ko kayo, bulong ni Christoph, ang boses ay puno ng emosyon. Mahal din kita, sagot ni Celestina, ang puso ay nag-uumapaw sa kaligayahan. Pinangalanan nilang Rona Esmeralda de Leon ang kanilang anak. Rona, mula sa dulo ng pangalan nilang dalawa, Christoph at Celestina. Esmeralda, bilang pagkilala sa ina ni Celestina, na sa kabila ng pagiging strikta, ay naging instrumento rin sa kanilang pagtatagpo. Ang pagdating ni Baby Rona ay nagdala ng panibagong sigla at pag-asa sa kanilang pamilya. Ang mansyon ng mga Alcantara, na dati tila malungkot at malamig, ay napuno ng mga tunog ng sanggol, iyak, tawa, ungol. Si Doña Esmeralda, na dati laging seryoso, ay naging isang mapagmahal na lola, hindi maalis ang ngiti sa labi sa tuwing karga ang apo. Si Christoph, naging isang hands-on na ama. Siya ang nagpapaligo kay Rona, nagpapatulog, nagpapalit ng diaper. Kahit puyat at pagod, walang reklamo. Ang bawat ngiti, bawat munting galaw ni Rona, ay sapat na para mapawi ang lahat ng kanyang pagod. Madalas, nahuhuli sila ni Celestina na nakatitig lang sa natutulog nilang anak, hindi makapaniwala sa biyayang dumating sa kanilang buhay. Hindi ko akalain na ganito pala kasaya maging nanay, sabi ni Celestina isang gabi, habang pinapadede si Rona. Nakasandal siya sa balikat ni Christoph. Ako rin, hindi ko akalain na ganito pala kasaya maging tatay, sagot ni Christoph, niyakap si Celestina. Salamat sa inyo ni Rona. Kayo ang kumumpleto sa akin. Ang tikiligi na nararamdaman nila para sa isa't isa ay hindi na yung parang sa teenager. Mas malalim na ito ngayon, mas matatag.
Isang pag-ibig na sinubok ng panahon, ng mga pagdududa, ng mga sikreto, pero sa huli ay nanaig. Isang pag-asa ay napatuloy na lumalago kasabay ng kanilang anak. May mga bagong hamon, syempre. Ang pagiging magulang ay hindi madali. May mga gabing walang tulog dahil sa pag-iyak ni Rona. May mga araw na pareho silang iritable dahil sa pagod. May mga pagkakataong hindi sila nagkakasundo sa mga desisyon tungkol sa pagpapalaki sa anak nila. Isang beses, nagkaroon sila ng maliit na argumento tungkol sa kung dapat bang agad ipakilala si Rona sa pamilya ni Christoph, ang mga De Leon. Gusto ni Christoph, pero nag-aalangan si Celestina. Natatakot siyang baka hindi siya matanggap, baka husgahan siya dahil sa naging simula nila. Christoph, hindi pa ako handa, sabi ni Celestina. Paano kung hindi nila ako magustuhan para sa'yo? Para kay Rona? Celestina, hinawakan ni Christoph ang mga kamay niya. Hindi mahalaga kung ano ang isipin nila. Ang mahalaga, mahal kita, mahal ka ni Rona. At alam kong matatanggap ka rin nila kapag nakilala ka nila, kapag nakita nila kung gaano ka kabuting ina at asawa. Sa huli, pumayag din si Celestina. Isang linggo, dinala nila si Rona sa bahay ng mga magulang ni Christoph. Kabado si Celestina, pero sinalubong sila ng init at pagmamahal. Ang mga De Leon na sa simula ay nagulat sa biglaang pag-aasawa at pagkakaroon ng anak ni Christoph, ay agad nahulog ang loob kay Rona at kay Celestina. Nakita nila ang kaligayahan sa mga mata ni Christoph, isang kaligayahang hindi nila nakita sa loob ng mahabang panahon. Sa mga simpleng sandaling iyon, isang family dinner, isang hapon sa parke kasama si Rona, isang tahimik na gabi sa bahay habang pinapanood ang kanilang anak na natutulog, doon nila natagpuan ang tunay na kahulugan ng pamilya. Hindi ito tungkol sa pera, o sa pangalan, o sa kung paano sila nagsimula. Tungkol ito sa pagmamahal, sa pag-aalaga, sa pagtanggap. Minsan, habang nagliligpit sila ng mga laruan ni Rona, napangiti si Celestina. Naaalala mo ba nung una tayong nag-usap sa opisina ko? Tanong niya kay Christoph. Yung alok ko sa'yo. Napangiti si Christoph. Paano ko makakalimutan yon? Akala ko mababaliw na ako. Sino bang mag-aakala na hahantong tayo sa ganito? Sabi ni Celestina, tumingin sa paligid. Sa kanilang simpleng tahanan na puno ng pagmamahal. Ako, sabi ni Christoph, hinila si Celestina palapit at niyakap. Mula nung gabing iyon sa party, alam kong may espesyal sa'yo. Kahit na tinatago mo. Niyakap din ni Celestina si Christoph. Salamat, bulong niya. Salamat dahil hindi ka sumuko sa akin. Sa atin. Ang kanilang pamilya, na nagsimula sa isang hindi pangkaraniwang kasunduan, ay naging isang testamento ng pag-ibig na kayang lagpasan ang lahat. Ang dating sifi na malamig at ang dating encoder na simpleng empleyado ay natagpuan ang kanilang kaligayahan sa isa't isa at sa kanilang anak. Patuloy silang natututo, patuloy na lumalago bilang mag-asawa at bilang mga magulang. Ang bawat araw ay isang bagong kabanata sa kanilang kwento, puno ng mga aral, ng mga tawa, at ng walang hanggang pagmamahal. Ang kanilang pamilya ay hindi perpekto, pero ito ay totoo. At para sa kanila, iyon ang pinakamahalaga. Isang pamilyang binuo hindi ng obligasyon, kundi ng pag-ibig na wagas at walang kapantay. Lumipas pa ang ilang taon. Si Rona ay isa ng bibo at matalinong bata, nagdadala ng walang katapusang saya sa pamilyang De Leon. Ang dating mansyon ng mga Alcantara, na naging tahanan na rin ni Christoph, ay mas lalong naging masigla. Ang mga pader na dati isaksi sa kalungkutan at pormalidad ni Celestina ay napalitan na ng mga family picture, mga drawing ni Rona, at ng mga halakhak na umaalingaw sa bawat sulok. Si Celestina, habang nananatiling isang matagumpay na ay natutunan ng balansehin ang kanyang trabaho at pamilya. Hindi na siya yung dating babaeng ang tanging mundo ay ang opisina. Ngayon, ang pinaka-inaabangan niyang bahagi ng araw ay ang pag-uwi sa kanyang mag-aama. Ang mga board meeting at business trips ay mahalaga pa rin, pero wala nang higit pa sa mga simpleng sandali, ang paglalaro nila ni Rona sa hardin, ang pagkukwentuhan nila ni Christoph bago matulog, ang mga family dinner na puno ng tawanan. Si Christoph naman, matapos ang ilang taong pamamahala sa isang mas maliit na foundation na tumutulong sa mga kabataan, ay napagdesisyonan na ring bumalik sa De Leon Holdings, pero sa sarili niyang termino. Hindi na bilang vice president na itinalaga lang,
kundi bilang isang leader na may tunay na malasakit at bagong pananaw, dala ang mga aral na natutunan niya sa kanyang pi-ordinaryong ibuhay. Naging inspirasyon siya sa maraming empleyado, isang patunay na ang tunay na tagumpay ay hindi lang nasusukat sa yaman, kundi sa integridad at pagpapakatao. Ang relasyon nila ni Celestina ay mas lalo pang tumibay. Ang kikiligi ay naroon pa rin, sa mga biglaang yakap, sa mga nakaunahalik, sa mga tinginang puno ng pag-unawa. Ngunit higit pa roon, ang kanilang ipag-ibig ay naging isang muog na matatag, sinubok ng mga unos pero nanatiling hindi natitinan. Ang ipag-asa na minsang naging munting kislap lang ay naging isang maningning na liwanag na gumagabay sa kanilang pamilya. Isang hapon, habang namamasyal sila sa isang beach resort para sa kanilang wedding anniversary, pinagmamasdan nila si Rona na masayang nagtatampi sa usa. Gilid ng dagat habang papalubog ang araw. Nakaupo sila sa buhanginan, magkahawak kamay. Ang bilis ng panahon, no, sabi ni Celestina, isinandal ang ulo sa balikat ni Christoph. Parang kailan lang, takot na takot akong harapin ang lahat ng ito. Ako rin, sagot ni Christoph, hinalikan ang buhok niya. Pero tingnan mo tayo ngayon. Sino bang mag-aakala? Napangiti si Celestina. Naalala niya ang lahat ng pinagdaanan nila, ang desperadong alok, ang gabing hindi malilimutan, ang biglaang kasal, ang mga sikretong nabunyag, ang mga pagsubok bilang mga bagong magulang. Ang lahat ng iyon ay tila isang malayong panaginip na lang ngayon. Kung may isang bagay akong natutunan sa lahat ng ito, Christoph, sabi ni Celestina, iyon ay ang pag-ibig, ang tunay na pag-ibig, ay kayang lagpasan ang lahat. Kahit gaano pa kahirap ang simula, kahit gaano pa karaming hadlang. Tama ka, sang-ayon ni Christoph. At ang pag-ibig natin, Celestina, ang pinakamatibay na pundasyon ng pamilyang ito. Tinawag sila ni Rona, tumatakbo palapit, basang-basa pero ang mga mata ay nagniningning sa tuwa. Mommy! Daddy! Ang ganda ng sunset! Ngumiti sina Celestina at Christoph. Niyakap nila ang kanilang anak. Sa sandaling iyon, habang pinagmamasdan nila ang papalubog na araw na nagbibigay ng ginintuang kulay sa kalangitan at karagatan, naramdaman nila ang isang kumpletong kaligayahan. Isang kaligayahang hindi nabibili ng pera, hindi nakukuha sa posisyon, kundi matatagpuan lamang sa piling ng mga taong minamahal mo at nagmamahal sa iyo. Ang kanilang kwento ay hindi perpekto. Nagkaroon ng mga pagkakamali, ng mga sakit, ng mga pagdududa. Pero sa bawat pagsubok, mas lalo silang natuto, mas lalo silang naging matatag, at mas lalo nilang minahal ang isa't isa. Ang dating sihi, na takot magmahal, at ang dating milyonaryong naghahanap ng sarili ay natagpuan ang kanilang katuparan sa isa't isa, at sa pamilyang kanilang binuo. Ang kanilang pag-ibigan, na nagsimula sa isang hindi pangkaraniwang kasunduan, ay nagpatunay na ang tunay na pagmamahal ay walang pinipiling simula, walang sinusunod na patakaran. Dumadating ito sa hindi inaasahang pagkakataon, at kapag ito'y inalagaan at pinahalagahan, ito'y mananatili at magwawagi. Habang papalayo sila sa dalampasigan, magkahawak kamay pa rin, kasama si Rona na nasa gitna nila, alam nina Celestina at Christoph na marami pang kabanata ang isusulat sa aklat ng kanilang buhay. Ngunit anuman ang dumating, haharapin nila iyon ng magkasama, nang may pag-ibig na siyang naging simula at magiging gabay nila hanggang sa huli. Ang pag-ibig, sa lahat ng anyo nito, ang kilig, ang pag-asa, ang sakripisyo, ang pagpapatawad, ay tunay ngang nagwagi sa kanilang kwento. At iyon ang pinakamahalagang aral na iiwan nila, hindi lang para kay Rona, kundi para sa lahat ng makakarinig ng kanilang natatanging pag-ibigan. Mga minamahal kong mambabasa at tagapakinig. Una sa lahat, isang taos-pusong pasasalamat ang nais kong iparating sa bawat isa sa inyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay, sa paglaan ng inyong mahalagang oras upang samahan sina Celestina at Christoph sa kanilang paglalakbay mula sa unang kabanata hanggang sa huling pahina. Ang inyong presensya, kahit sa katahimikan ng inyong pagbabasa o pakikinig, ay malaking bagay po para sa akin. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, para na rin akong naging bahagi ng buhay nila. Naramdaman ko ang gulat at takot ni Christoph sa alok ni Celestina, ang kilig sa mga hindi inaasahang sandali, ang sakit ng mga tampuhan, at ang pag-asang unti-unting sumisibol sa kanilang mga puso. May mga pagkakataon na napapangiti ako habang nagtatype, lalo na sa mga eksena ni Baby Rona, at may mga sandali rin namang napapabuntong hininga, lalo na kapag nahihirapan ang ating mga bida.
Ang pagbuo sa bawat karakter, sa bawat tagpo, ay isang paglalakbay na puno ng iba't ibang emosyon, isang masayang hamon, wika nga. Ang pinakamasarap na bahagi siguro ay yung makitang nabubuo ang kanilang pagmamahalan, mula sa isang hindi pangkaraniwang simula patungo sa isang pamilyang pinagtibay ng tunay na pagkalinga. Kung mayroon man akong nais na maipabaon sa inyo mula sa kwentong ito ay ang walang hanggang kapangyarihan ng pag-ibig. Pag-ibig na handang magpatawad, umunawa at maghintay. Naipakita rin sana nito na minsan, ang mga hindi inaasahang pangyayari sa ating buhay, gaano man ito kagulo o kasakit sa simula, ay maaaring maging daan patungo sa isang mas maganda at makabuluhang kinabukasan. Ang kahalagahan ng pamilya, ang tibay ng loob sa harap ng mga pagsubok, at ang pag-asang laging nariyan kahit sa pinakamadilim na sandali, ito ang mga aral na sana itumatak sa inyong mga puso. Ngayon, nais ko sanang marinig ang inyong mga saloobin. Ano ang masasabi ninyo sa kwento ni na Celestina at Christoph? Aling bahagi ang pinakagumising sa inyong damdamin? May mga aral ba kayong napulot na nais ninyong ibahagi? Huwag po kayong mag-atubiling mag-iwan ng komento. Ang inyong mga pananaw at damdamin ay mahalaga sa akin. At kung nagustuhan ninyo ang kanilang kwento, sana'y maibahagi ninyo rin ito sa inyong mga kaibigan at kakilala upang mas marami pa ang makasaksi sa pag-ibig na nagwagi. Muli, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat po. Hanggang sa ating muling pagkikita sa mga susunod pang kwento. Nagmamahal. Ang inyong may akda.